ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ania na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Search and rescue operation sa Philippine Coast Guard sa na-missing nga motor bangka. Miabot na sa Marore Island nga maritime boundary sa Pilipinas ug Indonesia. Commander sa Coast Guard Santa Ana Substation, na-relieve na sa pwesto. Usa ka drug den sa Santa Cruz, Davao del Sur sa nauna na nga gideklarang drug-cleared barangay na dismantle sa otoridad. Tulo ka pulos high-value drug individuals arestado. Cagayan de Oro City Health Office, giklaro nga dili komplikasyon sa leptospirosis ang gikamatyan sa babaeng vendor sa Cogon Market. Pipila ka magbanay sa Sultan Kudarat Province. Gipabakwit tungod sa nasinating sagunsong aftershocks, human ang magnitude 5.2 nga linog ni adtong Martes. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Gipalapdan na sa otoridad ang search area sa pagpangita sa 15 pa ka missing nga sakay sa nawala nga motor bangka nga nadukad gikan Davao City paingon Governor Generoso sa Davao Oriental. Samtang girelieve na sa pwesto ang commander sa Coast Guard Santa Ana Substation. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, miabot na sa boundary sa Indonesia ang search area sa otoridad. Samtang napadayon ang ilahang papangita sa 15 ka mga sakay sa nawala nga motor bangka. Base na sa direksyon sa sulog sa tubig. Samtang gitangtang na sa pwesto ang commander sa Coast Guard Santa Ana Substation. Ikaupat kaadlaw na ang search and rescue operations sa paglaom nga makitambuhi ang laing 15 pa nga sakay sa nawala nga recreational motor bangka sa Davao Gulf. Aminado ang otoridad nga naglisod sila sa pagpangita sa mga missing. Search and Rescue Optimal Planning System. So ito po yung system na ginagamit ng Philippine Coast Guard to determine po kung kung saan po namin sila dapat hanapin. Kasi when it comes to search and rescue is we really have to determine the area to be searched on para hindi po tayo magsayang ng logistics, ng effort, and the personnel. Gigamit na matod pa sa PCG ug sa ubang law enforcement agency ang ilahang mga special assets sa operasyon. Paabutay sa ang Islander aircraft aron mutabang sa pagpangita, ilabi pa nga oras ang kalaban sa pagluwas kanila gawas sa risgo sa kadagatan. Base sa direksyon sa sulog, gilapdan na ang search area sa Marore Island sa Indonesia naa sa 15.37 nautical miles o 28.5 kilometers gikan sa Sarangani, Davao Occidental. Di nakita ang survivor. Hinuon nakikoordinar na daw sila sa maong nasod. Survivability natin sa dagat is sabihin na natin mga 7 days. We need to consider that we are trying to find a needle on a haystack. Even our counterparts, kung kahit US counterpart ang maghanap sa search and rescue, hindi pa rin 100% consideration na makikita. Our seas are vast here in Eastern Mindanao. Also need to consider the tide, the current, the wind, and at the same time, the creatures at sea na pwedeng maging harmful sa mga survivors natin. Tuod, nakatutok sila sa karon sa pagpangita sa mga missing. Apan daghang pangutana ang publiko. Pipila diha kung doon na ba'y permit ang motor bangka. Nganong nakalawig taliwala sa pagdaot sa panahon atong tungura nga dala sa bagyong Ada. Wala ba kini na monitor sa Coast Guard taliwala sa ilahang 24/7 nga pagbantay sa kadagatan? Apan kining tanan, wa pay katinawan gikan sa Philippine Coast Guard. If we will inform you of any small details from the boat itself, from the passenger itself, it would really preempt the result of the investigation. So we really hope that you would understand us because we will never hide the result of the investigation. Sa bahin sa Santa Ana Police Station, But rest assured na if merong mga serious safety violations such as but not limited to overcrowding, no, mga unregistered vessel,
ignoring weather condition, that is very critical, no? We will file also criminal charges. But as of this moment, as what we've said kanina is we are focusing on the search and rescue operations. Samtang natangtang na sa pwesto ang commander sa Coast Guard sa Daana Substation ug ang laing 7 pa nga miyembro niini aron muhatag og higayon sa nagpadayon nga imbestigasyon. Kinasulayan pa nga makuhaan ang ilahang pahayag. Nagpadayon usab ang pagpaayo sa survivor nga crew member sa Camp Paracan Hospital sa Eastern Mindanao Command. Sabi niya lang po na paano na ano yung result nila is yun na yung pagiwang-giwang and then hinampas sila and then after that wala po siyang ibang statement because he paused for a while and then umiyak na siya so nagiging emotional na din siya because hindi niya kinaya. So yung feeling niya pa kasi he is still hoping na and praying na mas-safe pa yung mga kasamahan niya. So yun pa lang talaga ang nasa isip niya. But then yung lahat ng incident doon na nangyari is hindi niya kayaning i-divulge sa atin. Sarah, na po'y mga private individuals no nga mga higala rapod niining mga nangawala nga mitabang sa search and rescue operation sa otoridad. Samtang katong mga nag-circulate o mikatag nga mga hulagway online, particularly kining mga group of individuals nga naka-life vest nga naggunit sa kaning floating debris, wala pa nagikumpirma, wala pud gi-deny sa Philippine Coast Guard. Gina-validate pa daw nila kini o kabahin kini sa ilahang investigasyon. Sarah. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. At usayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sarah. Giklaro karon sa Cagayan de Oro City, LGU ang unang report nga namatay sa komplikasyon sa leptospirosis ang usa ka vendor sa Cogon Market. Ilahasab giklaro nga dili tinuod ang mga mikatag karon nga adunay napulo ka mga individual ang namatay tungod sa maong sakit sa syudad. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kahinumduman nga unang gibutyag ni Attorney Marian Giboni Ragas, head sa City Economic Enterprise and Business Development Administration CONCEBDA sa Cagayan de Oro City, LGU, nga ilang giimbestigahan ang giingong komplikasyon sa leptospirosis nga gikamatyan sa 54 anyos nga babaeng vendor sa Cogon Market niadtong Enero 14 nga unang migawas dinhi sa GMA Regional TV. Apan giklaro sa City Health Office nga dili leptospirosis ang gikamatyan sa maong vendor base sa resulta sa ilang pag-imbestiga. Giingong namatay kini tungod sa komplikasyon sa atay. Ilahasab giklaro nga walay kamatuoran ang mikatag nga anaa sa napulo ka individual ang namatay tungod sa leptospirosis sa Cogon Market. Amo na siyang na-investigate, nakita na pod namo ang death certificate sa hingtungdan, unya ang nakabutang dili gid siya link sa leptospirosis. Nagsumikad matud pa ang maong issue diyang naisgutan ang maong problema sa Cagayan de Oro City Council session. Pinaagi sa special report ni Committee on Health Councilor Paulo Gaane apan pagpaklaro niya nga dili pa validated ang maong reklamo. Isip chairman sa Committee on Health, special report na ko ang complaint. But after sa akong special report, of the media interview na ko, as I have said, yet to confirm pa to siya. Base sa gipagawas nga dato sa City Health Office, usa lang ka kaso sa leptospirosis ang natala sa tuig 2025 o wala pa'y kaso sa leptospirosis karong tuig 2026. I saw the letter no nagigi-indicate that nga namatay sa leptospirosis. And aside ana, multiple cases daw. So dadto nagikan siguro ang napulo kabuok Sir Juni. So mas mayo to councilor nga imong mapatawag kay unsay ang basihan kay as per the City Health Office wala may record sa leptospirosis nga death, related death. No, as of 2025 isa lang and 2026 wala. So ambot asa gikan ang napulo Sir Juni pangitaunon pa. Sa pagkakaroon, padayon kuno ang monitoring sa City Health Office sa mga ospital sa syudad aron masiguro nga matala ug maatiman ang si bisan kinsang mataptan sa maong sakit. Gimando sab karon ang general cleaning sa mga merkado sa syudad aron mamintinar ang kalimpyo sa mga public market. Pahimangno sa City Health Office nga ang leptospirosis makamatay nga sakit busa kung adunay mga sintomas nga namatikdan gilayong moadto sa pinakaduol nga ospital. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.
Nagtuo ang Defense Council ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga dili angayan nga ipakaylap sa publiko pinaagi sa website sa International Criminal Court ang pagpangita og witness sa kaso sa kanhi Pangulo. Ani report ni Argil Relator. Sa panawagan sa ICC ug mga saksi labot sa kasong Crimes Against Humanity ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, gibutyag sa legal counsel ni FPRRD nga si Attorney Nicholas Kaufman nga ubos sa statutory framework sa International Criminal Court. Obligado ang prosekusyon nga ipadayon ang investigasyon sa sitwasyon sa Pilipinas aron madiskobrehan ang kamatuoran. Kini aron sa pag-establish sa hingpit nga pagka-inosente ni FPRRD sa sumbong nga siya ang nangulo og usa ka organisado nga pulisiya sa pagpatay sa mga kriminal o naghatag og mga mando nga ang mga sakop sa mga ahensya nga tigpatuman sa balaod kinahanglan nga makahimo og mga krimen. Sa opinyon ni Kaufman, ang maong apela dili unta ipakaylap sa publiko pinaagi sa website sa korte. Ang korte usa ka neutral body ug ang sistema sa balaod nga gi-apply adversarial. Kini nagpasabot nga ang pagkabalanse tali sa mga partido sa litigation kinahanglan nga masiguro ug ang pinalabi nga pagtagad kinahanglan nga dili ihatag sa prosekusyon nga makadaot sa depensa. Bisan pa sa maong pag-apela ug ang kauban nga link nga kinahanglan gamiton nga malaumon. Ang publiko mahimo og kinahanglan karon nga maghatag sa prosekusyon sa tanan nga kasayuran nga adunay posibilidad nga maabsuelto ang bisan kinsa nga tawo nga gisuspetsahan sa prosekusyon sa gitawag niini nga war on drugs. Ang defense alang kang Duterte malipay nga makadawat sa maong impormasyon nga kinahanglang ipahibalo niini subay sa rules sa ICC sa due process ug honest disclosure. Attorney Nicholas Kaufman already gave a comment, no? So his comment includes my opinion because we discussed it before he gave his statement on this matter. So I reflect, my opinion reflects what Attorney Kaufman said. Ana karon sa The Hague, sa Netherlands, si VP Sara aron mobisita sa amahang si FPRRD. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Usa ka drug den sa Santa Cruz, Davao del Sur nga anaasa na una na nga gideklarang drug-cleared barangay ang nadismantle sa mga otoridad. Tulo ka magbanay nga pulos high-value drug individuals ang arestado. Naka-alerto si Argil Relator. Human positibo nga balitan og gituuhang shabu. Gilayong gisulod sa mga otoridad sa pagpanguna sa Davao del Sur Provincial Drug Enforcement Unit kining usa ka balay sa Sitio Taco, Barangay Zone 1, Santa Cruz sa Davao del Sur alas 11 Miyerkules sa buntag. Arestado ang target nga drug maintainer nga usa ka 23 anyos nga lalaking high value individual o HVI o giilasag nga top priority illegal drug personality. Taod-taod na matod pa siya nga na-monitor sa kapulisan nga nalambigit sa illegal drug activity nga nag-operate sa mga kasikbit nga barangay ug syudad. Kaya matod pa niini nga mag-apod-apod og droga nga naa sa 50 grams matag semana. Base sa mo ang information na sa source food na magkaliwaan sila pero ang gikan gyapon sa part sa Cotabato o sa dito nga area. Lakit sa nadakpan ang 41 anyos nga igsuon niini nga nalambigit sa matod pa sa pagmamaligya og shabu ug ang 19 anyos nga igagaw nila nga pulos mga HVI sub. 27.2 grams sa gituhang shabu nga dunay standard drug price nga hapit 185,000 pesos ang nasakmit sa mga otoridad sa maong operasyon. Na-monitor sa otoridad nga gihimo na nga drug den ang maong balay. Katong balay nila nga kung sila nadakpan kung ilang mga konsumante kanang mga shooter na droga madtulid to mo palit time ginapagamit tapon na sa sulod mismo sa ilang balay. Ang pagkasikop nila mupahugot matud pa sa multi-sectoral effort aron magpabiling drug cleared ang Barangay Zone 1. Ana-ana sa kustodiya sa PDEA Davao del Sur ang mga dinakpan samtang ginaasikaso na ang pagpasangat og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act batok kanila. Wala pa sila ipahayag. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. TV
ang GMA Regional TV, One Mindanao. Duha ka low pressure area ang ginamonitor sa pag-asa sa sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang una ang kanhi bagyong Ada, samtang ang laing usa anaa sa gawas sa PAR ug layo sa nasod. Sa karon wala nay epekto sa bisan asang parte sa nasod ang LPA nga kanhi bagyong Ada. Samtang layo kaayo ang laing usa pa ka LPA aron makaapekto sa panahon sa nasod. Ubusab ang tsansa niini nga mahimong bagyo. Amihan ang makaapekto sa Luzon, samtang localized thunderstorms ang magdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay katag-katag nga pag-ulan sa pipila ka lugar sa Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Posible gihapon maakusog nga pag-ulan busa mag-igmat sa pagbaha o landslide. Miabot na sa kapin 600 ang aftershock sukad migo ang magnitude 5.2 galinog sa Kalamansig, Sultan Kudarat niadtong Martes. Mga LGU sa Sultan Kudarat nagpaigayo na og preemptive evacuation sa mga magbanay sa pipila ka lungsod sa probinsya. Ani ang report. Talhin mi tambis. Dito ni sa bulangan sabong ni. Dalabing manok. Dala ang mga gamit sama sa banig ug mga sinina. Mibiyahe na kining magbanay nga taga Santa Clara, Kalamansig, Sultan Kudarat aron temporaryong magtinir sa usa ka evacuation center sa mga lungsod Miyerkules sa gabi. Kini human gimando sa LGU ang preemptive evacuation diyang sunod-sunod nga nabati ang aftershocks human gitayog og magnitude 5.2 nga linog ang maong lungsod adlawng Martes. Gani, doon na sa mga kabanay ang mihiklin sa usa ka tungaan sa barangay Limulan nga gihimong evacuation center. Samtang ang uban nag-set up og tent sa mga open spaces. Doon na sa mga residente ang nagbuskad og banig sa daplin sa kadalanan. Samtang ang uban sa mga duyan ug sakyanan natulog. Sa Dato Guiavar Pilot School, halos dasok sab ang sitwasyon sa mga nagpahuway nga evacuees sa tala sa lokal nga kagamhanan sa Kalamansig. Anaa sa 8 ka mga coastal barangay sa lungsod ang gipaubos sa preemptive evacuation. Ginasuta pa ang kinadibuk ang ihap sa mga magbanay nga mihiklin. Sumala sa LGU, ang maong lakang paagi aron ilikay sa posibleng epekto sa tsunami sama sa nasinating magnitude 8.1 galinog niadtong August 17, 1976 nga mikalas og daghang kinabuhi. Based on history sa 1976 earthquake, maraming namatay dahil we are unaware ating gabi yun ay hindi natin napagtandaan. So ngayon, ang ginagawa natin, instead na hintayin yan, inalis namin yung mga tao na nakatira sa dalampasigan. So that, just in case na magkaroon man yan, walang casualty. Sinasabi lang natin sa mga tao in the coastal barangays is kailangan maging alerto tayo. Wala pa naman kaming ini-issuing tsunami information kasi nga it's a 5.2 magnitude lang yung lindol. So kasi sinasabi namin na pag ang magnitude ng lindol ay kailangan 6.5 and above at shallow yung depth ng lindol, yun po kami mag-i-issue ng tsunami information. Hinuon dunay magbanay ang namalik pag-adlaw ug mamalik sa pagkagabi na sa mga evacuation sites. Gawas sa Kalamansig, doon na say pipila ka magbanay sa mga coastal barangay sa lungsod sa Lebak ug Palimbang ang mihiklin sa mga evacuation sites. Gilayan kining gitagad sa provincial LGU. Sa tala sa PBOX as of 12 noon sa January 22, miabot na sa 633 ang recorded aftershocks ug anaa sa 211 ang average event ni ini matag adlaw. Alam naman natin, we have the trench na gumagalaw. So ito yung nagiging source natin ng lindol ngayon. So ngayon ang PBOX ay nagbibigay ng impormasyon na is monitoring pa rin tayo. So what are happening? So nagkakaroon na tayo ng maraming events. Kini matud pa ang angay buhaton kung dunay linog matod sa PBOX. Be ready, duck cover and hold pag nasa loob ng structure as in usual. And then presence of mind, paglabas sa structure o sa kabahayan natin. And then kailangan natin na makinig sa local government unit natin kung ano ba yung kanilang instructions. Especially those nakatira sa coastal kasi nga nasa dagat po yung epicenter ng lindol. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. One Mindanao. Dakpa ng duha ka langyaw tungod sa gingong paglapas sa immigration laws sa nasod sa managlahing operasyon sa Zamboanga del Sur ug Zamboanga, Sibugay.
Sa Aurora, Zamboanga del Sur, gidakop ang usa ka Chinese national adlaw Martes. Gingong duna kini negosyo sa lungsod nga wala nasakop siyang pre-arranged employment visa. Samtang duha ka laing Chinese nationals ang gipangita karon human wala atol sa operasyon. Ang duha gikonsiderang persons of interest kalabot gingong illegal nga pagkuha og Philippine birth certificate o passport. Samtang sa buong Zamboanga, Sibugay, adlaw Martes sab nadakpan ang usa pa ka Chinese national nga duna say negosyo bisan temporary visitors o tourist visa lang ang gigunitan. Gikustudiya na sa Bureau of Immigration ang duha ka nadakpang langyaw ug mag-atubang og kasong paglapas sa Philippine Immigration Act. Ginakuhaan pa sila og pahayag. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tungod sa way puas ninyo nga suporta mga kapuso, nagpabiling #1 network ang GMA Network. Niadtong 2025, biabot sa kapin 60 million ang mitanaw sa GMA. Ani report. Usa ka dakong milestone para sa GMA Network ang tuig 2025 kay gisaulog sab ang ika-75 nga anibersaryo sa Kapuso Network. 75 ka tuig nga nagahatag og tin-aw, patas ug makasaligang balita, mahinungdanong mga dokumentaryo ug managlahing programang naghatag og kasadya sa mga Pilipino bisan asa man sa kalibutan. Ug niadtong 2025, mas napamatud-an sa GMA nga #1 kini, human nagtala og 86.2% net reach o 62 million viewers sukad January hangtod December 2025 base sa datos sa Nielsen Television Audience Measurement. Kung ilaki pa ang GTV, iHeart Movies ug Heart of Asia, sumatotal anaa sa 63 million viewers ang naabot sa GMA Network. Gidominasab sa Kapuso programs ang top 30 most watched list sa nasod base sa aggregate ratings. Gipangunahan sa award-winning magazine show sa GMA Public Affairs nga Kapuso Mo Jessica Soho ang 27 ka programa gikan sa GMA. Gisundan ka na sa primetime newscast sa GMA Integrated News nga 24 oras. Pasok sab sa top 30 ang 24 oras weekend. Lakip ang kanhi ug kasamtangang GMA Prime shows sama sa Encantadia Chronicles Sangre, Sanggang Dikit for Real ug uban pa. Pero mga kapuso, dili lang sa TV ninyo kami gisuportahan, apan lakip sab online. Ang GMA ang top Southeast Asian creator sulod sa halos duha ka tuig sa entertainment and media category base sa datos sa Tubular Labs niadtong 2025. Sumatotal, 74.4 billion video views ang nakuha sa GMA across all platforms as of December 31, 2025. Daghan sabang nagasubay sa mga pinakalabas nga balita. Gawa sa pinaka-komprehensibong midterm elections coverage, nanguna sabang GMA Integrated News sa video viewership and engagement. Sumala sa Tubular Labs and Hootsuite Analytics, miabot sa 18.5 billion ang kinatibuk ang video views sa Facebook, TikTok ug YouTube. Ang Encantadia Chronicles Sangre ang giilang most watched nga GMA network content sa YouTube, Facebook ug TikTok nga dunay kapin 5 billion views sukad kini miere niadtong June 2025. Pati sa radyo, nanguna ang GMA. Nagtala og kinatibuk ang 44.5% audience share ang Super Radio DZBB base sa AGB Nielsen data sa tibuok 2025. 47.6% audience share ang natala sa Barangay LS 97.1 Forever. Sa gawas sa Metro Manila, numero 1 sab sa mga tigpaminaw ang GMA radio stations. Pipila lang ka na sa mga naabot nga kalampusan sa GMA network niadtong 2025 tungod kaninyo mga kapuso. Busa karong 2026, tumong sa GMA Network nga maghatod og bag-o ug mas makalingaw nga content nga padayong maghatag og impormasyon, inspirasyon ug kalingawan sa mga Pilipino. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Ugma na mag-abli ang women's volleyball sa NCAA Season 101. Brand new season, busa dunay brand new format. Nabahin ang napulo ka NCAA school sa duha ka grupo para sa elimination games. Sa Group A, ang Benilde Lady Blazers, Mapua Lady Cardinals, San Sebastian Lady Stags, JRU Lady Bombers ug Perpetual Lady Altas.
Sa Group B, ang Letran Lady Knights, Arellano Lady Chiefs, LPU Lady Pirates, San Beda Lady Red Spikers ug EAC Lady Generals. Ugma, January 23 na magsugod ang tournament. Magtigi sa opening games ang gunning for 5-peat championship nga Lady Blazers batok sa Lady Cardinals ug ang runner-up nga Lady Knights kontra Lady Chiefs. Makita ang NCAA games sa GTV ug Heart of Asia, pati sa social media channels sa NCAA ug GMA Sports. Ug mo kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usapin na agi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.